Happy birthday to you. Happy birthday, Thank you. dear Bebo. Kakauwi ko lang po ng bahay galing sa trabaho at natanggap ko na po itong binili ko galing sa Amazon. Ito po. Bale, bubuksan po natin ito kung ano nga yung pinamili ko doon sa Amazon. So, mag-unboxing muna tayo bago tayo kumain ng hapunan. Medyo nagugutom na rin kasi ako, guys. Kala na rin sa pagod galing sa trabaho. Ito po. Bale, ano po. Bumili ako ng libro sa Nihongo. Ito po. Sumatumi po yung binili ko na pang-ento po para makapag-aral na po tayo ulit. Kasi po, binabala ko pong mag-take ng exam or JLPT sa July. Kasi twice a year pong may JLPT dito sa Japan. Every July tsaka December po. Ang meaning po ng JLPT ay Japanese Language Proficiency Test or sabihin natin na Nihongo no Ryoko Shiken sa Nihongo. Ito po, isa-isahin natin siya. Bumili ako ng libro para sa kanji. Ito po yung pang kanji. Tapos, karton. Wala pala to. Ito, pang grammar or bumpo. Tapos, ito, reading comprehension. Ayan po. Hindi sa isa ko na po para sigurado at maaaral natin siya lahat bago dumating yung exam. And then, listening comprehension. Meron pa pang listening. Kaso nakasulat siya dito sa may textbook. Tsaka ito, na vocabulary or koi, sabihin natin. Ayan, medyo kompleto na tayo sa libro ngayon. At pag may time tayo, lalo na pagkatapos sa trabaho or pag wala tayong pasok, doon tayo mag-aaral ng Nihongo. Sabi ko naman po sa inyo dati na gusto ko ulit mag-aaral ng Nihongo para po ma-improve yung communication ko sa ibang Hapon. Tapos konting pahapyaw na rin sa kanji. May mga kanji kasi dito na hindi ko pa nababasa or nasusulat. Or may time din na na may nababasa ako pero hindi ko alam ibig sabihin. And syempre, marami pa din naman akong hindi alam sa vocabulary. Kaya yung mga alam kong iba, yung mga yung mga pang basic tapos yung ginagamit sa pang araw-araw. Kasi yun yung kagandahan dito sa Japan, guys, pag medyo tumagal-tagal na kayo dito, malalaman nyo na rin yung ibang salita at minsan nga makakabuo na kayo ng mga sentences pagka medyo matagal-tagal na rin kayo dito. Yun din kasi yung kagandahan. Kaya may mga ibang may mga katrabaho kayong ibang Hapon na pwede kayong magpaturo sa kanila at i-explain naman nila kung ano ibig sabihin yun. Yun din naman kasi yung yung magandang paraan para matuto tayo sa Nihongo lalo na sa communication. Yun yung makikipag-usap tayo sa mga ibang Hapon. At eto, bali 5 libro nga pala yung nabili ko sa Amazon. At nabili ko na ito na nakaset na ito kaya medyo nakamura din tayo. At sisimulan na tayo mag-aral habang habang matagal-tagal pa yung exam para may preparation tayo. At pangatlong beses na pala ako nag-take ng ento nun pero sa kasamaang palad, bagsak po ako lahat nun. At wala po ako naipasa kahit isang beses. At ito na yung pang fourth na take ko this July. Sana po palarin na tayo this time. Ang kagandahan din dito, guys, pag meron kayong sumatumi na libro. Dati kasi gumagamit ako ng Shinkansen na libro pero medyo nahirapan akong intindihin 'yon. At sabi kasi ng mga kakilala ko na mas okay na gumamit na lang tayo ng Sumatome. Kasi may English translation to at medyo maintindihan pa yung meaning nito. Okay po, kakain na rin tayo at ito na yung ulam natin ngayon. Kakaiba yung ulam natin ngayon, guys. Naglagay na rin tayo ng gulay dito tapos tofu. Meron pang giniling na baboy. Mas gusto ko po ng magulay ngayon para maiba naman. At para maging healthy yung pagkain natin araw-araw. Kain muna tayo ng hapunan saka tayo mag-aaral ng Nihongo. Bale, sisimulan na natin siyang mag-aaral habang maaga pa yung oras natin at medyo mahaba-haba pa. So bago po tayo kumain, magdadasal muna tayo.
Time check muna tayo. Ayan, 8:19 na ng gabi. At magsasagot lang muna tayo ng mga comments dito sa mga previous na vlogs natin. At ito, unahin na natin to mula kay DK Iceman 10. Ang sabi niya, grabe, daming sulit. Lahat yan, 100% gumagana, sir. Actually, yung tinutukoy niya po dito, yun yung vlog ko nung nagpunta ako ng hard off nung day off ko. Ang hard off nga pala ay para itong Japan surplus or tinatawag ko itong parang basurahan nila dito sa Japan. At makakabili kayo ng gamit or appliances na nasa murang halaga na as in bagsak presyo talaga. So, ang sagot ko dito, sir, hindi po lahat gumagana, hindi po siya 100%. Yung iba po doon, may matchambahan po kayo na bago-bago pa na gumagana. Wow. Yung iba po naman doon ay mga patapon na as in yung pasira na yung gamit kaya binibenta na lang nila sa mababang halaga. Kaya ayun, masasabi ko po na hindi po lahat doon ay gumagana. Basta ano lang po doon, mga tsambahan lang po ng mga gamit doon. Kung may makita po kayong bago doon, swerte nyo po. At next naman tayo mula kay Ma'am Aba 0808. Ang sabi niya, ganda ng vlog mo, idol. Paano po sila nabubuhay? May nakukuha pa ba silang tulong sa government? Diba sa Pinas po sa atin may ganon? Dyan din po ba sa Japan? So ayun po, first of all, thank you po sa panonood ng aking vlogs. At ang tinutukoy po ni Ma'am Aba dito ay tungkol saan. Nung nagpunta po ako dito sa isang lugar na makikita dito sa Osaka kung saan meron pong slum area or tinatawag natin na malaking slum area po dito sa Japan. So, ang sagot ko po dito, ma'am, meron pong tulong ang gobyerno mula sa kanila, pero the problem is bago ka makakuha ng tulong tulad ng suporta, pagkain, welfare at mga bahay, kailangan may maipakita po kayong documents or parang patunay na isa kayong homeless. Pero karamihan po sa kanila, hindi po nila tinatanggap yung ganitong tulong mula sa gobyerno. Dahil sa kultura po ng Hapon or sa nakasanayan nila, ang paghingi daw ng tulong sa iba ay isa daw itong kahihiyan. Wow! Which is medyo na-shock po ako dito sa culture nila na pag nanghingi ng tulong parang nakakahiya daw po sa kanila. Kaya napapansin ko sa tuwing nagtatrabaho po ako at yung mga kasama kong ibang Hapon, ayaw nila na tinutulungan sila. Ewan ko kung bakit or yun talaga yung nakasanayan nila. Minsan pa nga pag tinulungan mo pa nga sila pa yung magagalit eh. May iba pong ganun talaga. Tsaka pag may nagbigay po sa kanila ng mga pagkain sa mga ibang tao na pupunta doon na po sila nabubuhay. At halos karamihan po sa kanila mga umiinom po ng alak. Parang po sa kanila, parang kontento na sila doon na makainom sila sa isang beses sa isang araw or makakain man. So, ayun lang naman po at sa mga gusto pong magpa-shoutout or sa may mga tanong man po sa inyo, mag-comment lang po kayo dito at sasagutin natin yung mga katanungan ninyo. And anyways, bago po tayo matulog, mag-aaral muna ako ng Nihongo simula ngayon. At ito nga pala yung uunahin kong aralin guys, itong vocabulary or tinatawag natin na koi. Para po maka-aral na tayo bago dumating yung exam. At palakasan na lang ng loob dahil ito na po agad yung kukunin kong level sa Nihongo. Para may makuha tayong idea dito. Sana po talaga this time ay makapasa na tayo. Basta mag-aral lang tayo ng mabuti. Morning guys, time check muna po tayo, 7:30 na ng umaga. Ayun, papasok na ako ng trabaho ngayon. At syempre, ito na po yung special na araw para sa akin. Dahil po, birthday ko na po ngayon.
At maya-maya mag-celebrate tayo pagkatapos ng work ko, pagka-uwi natin ng bahay. At simple lang naman po itong celebration ko. So ayun, magbabike muna ako papunta ng trabaho. At medyo malamig-lamig po ngayon. Weather check muna tayo ngayon. Negative 1 degree Celsius po ngayon. At ito na yung pinakamalamig na temperature na nai-record ngayong araw dito sa amin. Pahinga muna ako dito saglit guys. At talagang sobrang lamig po ngayon. Mahirap pong magbisikleta. Medyo hinihigal nga po ako. At ayun, medyo malapit na rin yung Quezon namin. At ilang minutes na lang po at makakarating na tayo doon. Pero mas pinili ko muna magpahinga saglit. Grabe po yung as in yung lamig. At ito na kasi yung peak season ng winter ngayon. Talagang sobrang lamig na pag itong month ng January. Time check muna tayo. 5:35 na ng hapon. Bale, kaka-out ko lang po sa work at pauwi na rin ako ng bahay. So, bago ako umuwi ng bahay, dadaan muna ako ng Family Mart at meron akong bibilhin doon. At syempre, magpapahinga lang muna tayo doon konti. At kakain din ng konting merienda lang. At ganito lang po yung buhay ko dito sa Japan, lalong-lalo na pag weekdays. Kaya paulit-ulit na lang po yung ginagawa ko dito. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Ganun po. Kaya pagpasensyahan nyo na lang po kung paulit-ulit tong vlogs ko. Kaya aminado naman ako na medyo bumababa po yung views ko dito recently. Dahil paulit-ulit lang po itong ginagawa ko. At sa mga nanonood po dito na kahit paulit-ulit po, thank you po at na-appreciate ko po ito. At nandito na rin tayo sa Family Mart ngayon. Pasok na tayo sa loob at sobrang lamig pa rin dito sa labas. Kaya siguro bibili lang muna tayo ng pagkain dito. Nandito pala ako sa labas ng Family Mart at ito nga pala yung binili kong merienda natin ngayon. Itong chocolate fondant. Bali first time ko lang siyang matitikman at tatry natin kung anong lasa nito. So siguro pwede lang natin siyang kamayin guys at wala silang binigay na kutsara kanina. So ito, titikman na natin kung anong lasa. At mahirap kamayin. Dahil wala tayong kutsara. Dahil nakakarton pala itong lalagyanan. Ito na, itadakimasu. Yakoin. Ang sarap siya guys. Para siyang brownies eh. Kaso fondant yung nakalagay sa sa may wrap. Kasi rin lasa siya ng brownies tapos may chocolate pa siya sa sa taas or sabihin natin na parang cream niya. Tapos itong niya, yung mismong cake niya, brownies na brownies talaga siya. The problem is, kailangan natin ng kutsara dito para makain natin ng maayos. Tapos tikman natin yung chocolate dito sa may taas. Samahan natin siya ng brownies. Chocolate na chocolate yung lasa nito. Yung cream niya. Sarap. Ito na yung natin. Ito yung birthday cake muna natin ngayon guys. At dahil birthday ko po talaga ngayon. Sarap. Meron pa dito. Yung chocolate nyo. Kaya tayo. Hiya ako. Pero guys, ito. Gumawa ako na sabaw ng palabok. Later, lalagay ko yon sa plato. Tapos, yung iba pa nating niluto. Ito yung pang toppings. Egg. Tapos yan. Tapos mamaya may spring onions din. Gumawa ko Shanghai. Tapos, yung paborito niya, kare-kare. Ngayon, ito yung sa pasta, sa palabok mamaya. Labas natin yung cake. Para bago siya umuwi, nakahanda tong cake. Nice, wait lang. So, labas natin ito. Meron akong binili na ganito. Happy birthday. Sending all my heart. Tapos, paborito niya kasi tong strawberry cake. So good. Wow! Parang ako yung na-excite. Kunin natin. Oh my gosh. Wow. Oy, sisok. Ay, kunin natin.
Lagay natin tong topper. Tapos, kahit yung red na lang. Kasi favorite niyang color sa rose is red. Mahilig siya sa red. Wala naman siya specific na favorite na color. Pero, mga favorite niya yung mga minimalist lang. Hapon na hapon. So, yan. So, di ko na muna lalabas yung palabok. Mamaya na lang. Anyways, surprise na natin siya. Set up na tayo dito. Thank you. So guys, naka-set up na yung video. Pati yung food. Antayin na natin siya dumating. Papatayin ko yung ilaw dito. Para akalain niya pagdating niya, tulog ako. Tapos sindihan natin yung cake. Samahan niyo ako. Let's go. Happy birthday to you. Sa ilaw. Happy birthday to you. Happy birthday, Thank dear you. Bebo. Na-surprise ako dun Happy birthday to you. Pray muna. Pray and wish. Yes. Thank you. Happy birthday. Thank you. Ganda ng cake. Ganda ng Hindi ko in-expect na may cake. Oy, si Kasi kanina guys, pumunta ako ng Family Mart, kumain ako ng cake doon. Ito, hindi ko in-expect to guys na mayroong cake. At nagluto nga pala ang jowa ko ng kare-kare, Shanghai. Ayan, pangpalabok natin, itlog, bawang. At yung sauce di pa daw kasi luto, kaya hihintayin na lang natin bago tayo kumain. So, okay po. At dahil birthday ko po ngayon, unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng bumati ngayong birthday ko. At para po sa mga magtatanong kung ilang taon na po ako ngayon, 30 years old na po ako. Yes po, 30 na po at rentahin na tayo. At ang masasabi ko po ay welcome to the club para sa mga taong trentahin na katulad ko. Bali, hindi ko talaga in-expect to lahat as in. Kala ko kasi pag Sabado saka na lang tayo kakain sa labas nun. Pero change plan na lang tayo. Mas okay na to at meron tayong handa. At ito na po talaga yung special na araw para sa akin. Talagang na-appreciate ko po lahat at para po sa mga nanonood dito, thank you so much guys. At na-appreciate ko po kayong lahat. Ang wish ko, siguro good health po at wala na rin kasi akong may hiling pa na na iba. At wala na rin akong hinahangad na mga material na bagay, kundi lang po, good health lang po at kontento na po ako kung anong meron sa akin. Yun lang po, dapat maging malakas pa rin tayo at sana pagpalain din tayo ni Lord palagi. And sana marami na rin manood sa sa channel natin balang araw po. At syempre more subscribers to come na din dahil yan din po yung isa sa sa pangarap ko na sana madagdagan din yung manonood dito sa natin sa channel natin. Basta maghihintay lang po tayo at hindi pa naman ito yung araw para sa atin, di ba? Malay nyo, kinabukasan, malay nyo sa susunod na taon. Basta maghintay lang po tayo at ibibigay sa atin to ni Lord kung para sa atin talaga to. So ayun lang naman po yung yung message ko para sa birthday ko and more birthdays to come pa din. And again, maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay niyo sa akin and God bless you po. At kakain na rin tayo ng hapunan natin, itong mga handa natin at dahil gutom na rin po ako kanina pa. Okay po, kakain na rin tayo ng hapunan natin. At ito muna yung una kong kakainin guys, itong palabok. Titikman natin to. Siyempre, sabayan natin ng Shanghai. Bago tayo kumain, magdasal muna tayo. Ang palabok natin. Mataba yung pancit natin pero titikman pa rin natin. Sarap ng sauce. Take 2. Ito na ang ating kare-kare. Bale, nakain na natin yung palabok kanina. So, titikman na natin siya. Bale, nilagyan ko na siya ng alamang. Mas masarap kasi sa kare-kare na may alamang. Yan talaga yung perfect na combination.
So, ito. Itong liempo. Ito kasi yung paborito ko, yung liempo. Hindi kasi ako kumakain ng tuwalya pag kare-kare. Tapos may gulay pa dito. Kuha tayo ng gulay. Ayan. Tikman natin. Sarap. Sarap. Okay po, kakatapos lang namin kumain kanina ng hapunan at syempre hindi rin mawawala ang cake pag birthday. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng cake guys ngayong birthday at na-surprise pa ako. So ito po, tikman na natin tong strawberry cake. Sarap. Sarap nung cake. Sakto lang yung tamis niya guys. Sarap ng strawberry. Medyo manamis-namis siya. The best na cake to. Kaya ito sa paborito kong strawberry cake dito sa Japan. Sarap. Ayun po, kakatapos ko lang kumain ng hapunan. And again, maraming salamat po sa inyong suporta. At since day 1 po, nandito pa din kayo. Sana po, wag na wag po kayo magsawa sumuporta sa akin. At yun lang po. So bago po ako magtapos, wag na wag nyo kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang muna po tayo at abangan nyo na lang po ang susunod ng mga vlogs ko.